feeling ko, ganito talaga yung presyo ng buong bahay na to, my dudes. Napakarami! Si Vice, ganda. Isa siya sa pinakasikat na Filipino comedian, talk show host, TV presenter, actor, at singer. At kabilang din siya sa top 10 richest Filipino celebrities according sa website. Hindi ko na maalala. So that means Rica Peralejo siya, which if you translate means rich sa pera. And I guess it's safe to say that she buys a lot of things with her money. Bakit gano'n yung jokes mo? Anyway, today ngayong araw ay maglalakbay tayo patungo sa lupaing tinatawag nilang Maynila upang suriin kung papasaba sa mata ng isang arkitekto ang bahay ni Vice Ganda. So excited to show you kung saan kami lilipat. So, itong property na to... Pause muna natin dyan, my dudes. So, I really like yung exterior design ng bahay ni Ma'am Vice. So, kung babalik tayo dito and titignan natin yung harap niya, is very balanced yung design. And yung ginawa ng designer para mabalance yung design is nag-incorporate siya ng horizontal elements tsaka vertical elements. So, mas maganda tignan. Let's go. I'll tour you around nang wala pa siyang laman. So, ayan, metal. Industrial siya yung design ng bahay. Oh. Alam ni Ma'am Vice kung ano yung klaseng architectural style na ginamit sa kanyang bahay, which is industrial design. So yung industrial design, characterized siya by plain concrete and then may bakal and large windows. Hi! Sila po talagang gumawa nitong bahay ko. Kanila to, Charos. Hello, si Tessa at si Joel. Mga barkada yan ni Vong Navarro. Sila yung nag-ayos ng bahay ni Vong Navarro. Ang ganda. So, sinadjust ni Vong, sila na rin ang mag-take charge. So sila ang aking construction manager. Yes, at ito ang aking engineer. Yes. Ilang square to? Yung bahay around 1,300. Yung ba yung floor? Floor area. Floor area. Okay. Napakalaki ng kanyang bahay. Nagulat ako doon, 1,300 square meters. Sobrang laki na yun, my dudes. And pag sinabing floor area, iba yun sa lot area. So, pag sinabing lot area, yun yung area ng lote mo. So, halimbawa, ito yung lote natin. 10 meters to. And then 10 meters to. 10 times 10. Ibig sabihin, 100 square meters. Itong lote nyo. So, ang pinagkaiba ng lot area sa floor area is usually ang floor area, kino-compute niya yung mga developed spaces sa loob ng lote nyo or kung ano yung natayuan nyo. So, halimbawa, meron tayong 2 stories, 5 meters by 5 meters. So, yan yung first floor natin. And then, yung second floor natin is 2 meters by 2 meters. So, ang floor area natin sa first floor is 5 times 5, 25. And then, yung second floor natin is 2 times 2, 4. So, ayun, nakuha na natin yung floor area ng first floor and ng second floor. I-add na lang natin yan para makuha natin yung overall floor area, which is 29. Yan yung floor area natin, 29 square meters. And then yung lot area natin is kaninang kinompute natin, 10 times 10, 100 square meters. So, ayun yung pagkakaiba ng floor area sa lot area. May elevator. Kasi syempre, yung nanay ko pag pupunta rito, masakit yung tuhod, hindi niya nakakayaning umakyat. Pause muna natin dyan, my dude. So, good choice yun, Ma'am Vice, na magpalagay kayo ng elevator. So, good investment yan pag meron kayong elderly na family members. Lalo na pag more than 2 stories ang bahay natin. So, ang pinakagusto kong bagay sa mga elevator is kahit masira yan, it will not let you down. Kasi nasira, di ka na makababa. Dang it, man. Anyway, jokes aside, meron tayong 4 na klaseng elevators na usually ginagamit sa mga building. So, yun na yung hydraulic, cable, pneumatic vacuum, and shaftless elevator. Pero ang dalawang pinaka-common na ginagamit sa mga bahay is yung hydraulic and yung cable-operated na elevator. So, sa dalawang elevator na yun, ang pinakasikat ay yung cable operator or
traction elevator dahil mas nakakatipid ang mga taong nag-install nito sa energy. Ang advantage ng hydraulic elevator over the cable elevator is ang hydraulic elevator, mas madali siya usually i-install and mas maliit yung space na nako-consume niya. This is the den. Combination siya ng bato, metal, at glass. Walang masyadong wood. Very, very light lang yung wood. Ano to? Para saan to? Picture mo. So, this is the television. 110-inch television. Wow! Usually yung mga TV na 85 inches is okay pa siyang panoorin 3 meters away or 3 metro kakalayo, okay pa. And yung maximum viewing distance ng mga 85-inch TVs is 6 meters. So, kahit nandun ako sa kapitbahay ko, basta 85-inch yung TV ko, pwede akong manood. Yun, maglalagay na lang ako ng TV viewing distance chart dito. Ayan, so gawin nyo na lang reference. And usually yung mga TV viewing distance charts is 85 inches lang yung pinakamalaking TV. Yung mga 100 inches TV na yun. Kahit nasaan ka na sa subdivision mo, pwede kang manood doon. Balik na tayo sa video. Ito na rin naman tayo sa clean kitchen. Punta tayo sa dirty kitchen. Tcharan! This is the dirty kitchen. Hindi niyo kasi naitatanong, may catering business ako. Diyos ko. Ang laki ng kitchen niya, my dudes. So, fun fact, my dudes, kung balak nyo magpatayo ng restaurant, one way to compute kung gaano kalaki yung kitchen is i-divide nyo yung overall floor area ng restaurant nyo by 3. So, ito 5 meters by 15 meters. Halimbawa, ito yung restaurant natin. So, i-divide nyo by 3. So, 1/3 ng overall floor area nyo. Yun yung size ng kitchen nyo. Erna, you have to maximize this area. Marunong ako magluto, no? Kaya lang with this kind of gadgets, and this kind of... Gadgets and gadgets dyan. Ginadgets mo talaga. Parang bawal ang pakbet dito, te. Parang bawal ang Pakbet, dinengdeng. munggo, dinengdeng, galunggong. Puki-puki. Ang pinaka-social na namin kinakain ay pork chop. Pero ganito ang ginawa ng ano. Hindi lang buong subdivision ang pwedeng makinood sa TV nila. Pwede na rin makikain yung buong subdivision sa laki nitong kitchen na to. And yung one thing na napansin ko sa dirty kitchen nila, and I really like this, is yung ginawa ng architects or nung nag-design ng kitchen. Gumamit siya ng stainless steel na fixtures or countertops. Dahil merong certain types ng stainless steel na merong nano-etching or para siyang merong guhit-guhit sa tuktok kung saan pag nadapuan siya ng bacteria, mabe-break yung membrane ng bacteria or yung pinakabalat ng bacteria, mapapuncture and mabubutas. Basically, mamamatay yung bacteria. So, yun yung bakit antibacteria ang certain types ng specialized stainless steel. And usually, yung mga gantong klaseng stainless steel, ginagamit for kitchen countertop. So, knowing Ma'am Vice, I'm pretty sure na ganong klaseng stainless steel yung ilalagay nila dito sa kitchen na to. Let's go to the spa. May pa-spa! Wow. This is the steam area. Steam area. Ito siya. Dito siya ina-adjust. Sauna. Yes! Very effective, te. Tingnan mo, oh, I'm sweaty. Pause muna natin, mga dudes. Kung nako-confuse kayo kung bakit meron na nga siyang steam area, tapos meron pang sauna, si Ma'am Vice. Pagkaiba ang steam room sa sauna room in one aspect, and yun yung moisture content ng hangin. So yung heat na makukuha mo sa steam room is na-generate ng isang boiler kung saan nagpapakulo siya ng tubig, and then yung steam na ma-generate dun sa pinakuluang tubig is i-release dun sa kwarto para pwede kang magluto ng siomay dun habang nagpapa-steam ka. And then, dito naman sa sauna is dry heat siya. Ibig sabihin, walang steam. So, meron lang furnace or merong may init na coals sa tabi mo. And dun manggagaling yung heat sa isang sauna. So, next time natatanungin kayo ng kapitbahay nyo kung anong pinagkaiba ng sauna sa steam room, explain nyo lang yun. At watch as they become impressed with their faces all amazed by you. Master of grammar. Paggabi, yan lang ang nakabukas. Maganda itsura niyan paggabi. Nice. Wow. I like it, man. Halika, sumama kayo sa ikalawang palapag ng tahanan ko. Siyempre ito lalagyan ng blinds. May mga blinds yan para hindi naman makita yung bubong ng kapitbahay na kakahiya naman. Sobra kong gustong-gusto talaga yung walls. Gusto ko yung
effect niya. Pause muna natin. Okay, so kanina ko pa napansin itong walls ni Ma'am Vice and I think it is board-formed concrete pero pag i-rewind natin dito sa wide shot, parang wala akong nakikita na butas-butas or wall ties. So it's either sobrang galing yung mason na nagretoke ng mga wall tie holes or hindi ito totoong board-formed concrete wall. Pero sa yaman ni Ma'am Vice, feeling ko board-formed concrete wall to and sobrang galing lang talaga ng mason na nag-ayos nitong pader na to. Ganon, sabi. Ayan. Semento at bakal. Di ba, ang tigas? Kasi ayoko nang lelembot-lembot. So we are now here sa second floor. First room sa second floor. Di natin... Balik tayo doon, madudes. Okay, so meron ulit ako nakita dito sa pintuan ni Ma'am Vice, which is very interesting. So yung door hinges na ginamit nila is yung tinatawag natin na concealed door hinges and mamahalin yung mga gantong klaseng hinges, my dudes. And usually, heavy duty tong mga to kasi yung doors nila, hula ko 3 meters long itong doors nila. Kasi usual na door height natin is 2.1 meters lang yung mga doors sa mga normal na bahay. So isa tong pinagbabahal na technique ng mga matatangkad na tao para magbukas silang normal is bibili sila ng matatangkad na pintuan and yung mga ceiling height nila is papatangka rin nila para proportional naman yung bahay nila sa kanila. So kung katulad nyo ako na minalas sa height lottery, tumaya kayo, ngunit hindi kayo nanalo. One way para magmukha kang matangkad is paliitin mo yung pintuan nyo. Gawin mong 6 feet lang. Also, babaan nyo na rin yung ceiling nyo. Total, nandun na rin lang tayo sa pagpapanggap na kunyari matangkad tayo. Lahat na, pati furniture nyo, paliitin nyo na rin. Anyway, balik na tayo dun sa topic. So, itong concealed door hinges, yung advantage nito is wala kang makikitang hinge barrel. So, ang usual na door hinges, meron kang makikitang barrel ng ating hinge. Ang concealed door hinges is wala ka ng kitang barrels. So, diretso na lang, malinis tignan yung buong pintuan nyo, harap at likod. More shoes. Okay, so napakalaki ng walk-in closet ni Ma'am Vice. So, this is definitely just a walk-in closet kasi walk-in ka lang, di ka na makaka-walk out. Naligaw ka na. Kailangan mong balik ta rin yung t-shirt mo bago ka makalabas dito sa walk-in closet ito. Galing to sa Spain. 800,000 siya. Ang mahal ng bathtub niya, my dudes. 800,000? Anong klaseng bathtub yan? Pinadilaan ba yan sa Agila dun sa Spain? So kung ako bebenta ng isang tao niyan, sasabihin ko sa kanya is, kung Spain kaya kita dyan. Anyway, kung meron ka na mga pera and I'm sure high quality yung gantong klaseng bathtub, by all means, kung afford mo yan, buy it. So, maganda naman tignan yung bathtub pero hindi ko matanggap yung 800,000. Ang expensive niya. Kasi ang tagal mo nang dyan. Ay! Isa siyang bukopak! Wow! Ang galing! Magkano to? 200? Tataihan ko lang 250. Yun na yung cost ng isang actual na buong CR eh. Actually, sobra pa yung 250,000 sa isang buong CR. So, combine yung toilet bowl tsaka yung bathtub, 1 million pesos na. Fixtures pa lang ng CR na to. Oh, kung Spain kaya kita dyan. This is the master's bedroom. Ikaw lang ang gumaganon. Yung katabi mo, nananatili siya nakahiga, tapos ikaw nakaganon. Pause muna natin. So, meron akong napansin dito sa headboard area ng master bedroom ni Ma'am Vice is merong mga switches or saksakan pero I'm pretty sure na switches ito. So, big brain move by the architect ng bahay ni Ma'am Vice or sa designer nito. Kasi usually mga switches ng bedroom nilalagay katabi ng main door. Pero dahil malaki nga yung kwarto na ito, nilagay na lang doon katabi ng bed. Kasi pag tumayo ka pa dyan at pumunta ka sa switch, nag-exercise ka na, wala na yung sleepiness mo, di ka na makatulog. So, I like it. So ayan, nagkaroon kayo na idea kung saan ako lilipat at nakita nyo na ang dahilan kung bakit ganun kalapot ang bahay na tinitiran ko ngayon. So, dyan na nagtatapos yung video ni Ma'am Vice. Pero, bago natin tapusin yung video na to, balik tayo doon sa kung saan kinakatok ni Ma'am Vice yung pader. So, hula ko lang yung material na ginamit para dito sa cladding ng pader ni Ma'am Vice is tiles na nakamount doon sa pader. So, yun yung one way para matest nyo yung tiles nyo kung kapak siya or okay yung pagkakakabit is kakatokin nyo yung wall tiles nyo or yung floor nyo. So usually pag pumupunta ako sa site, meron akong dalang 5 peso coin and then kakatukin ko lang yung wall tiles and pag yung tunog niya is solid, okay siya. Pero pag yung tunog niya is parang O, ganun. Kapak yun. Yung parang meron siyang hollow sa loob and hindi maganda yung pagkakadikit ng tiles na yun sa pader. In the future,
may chance na matatanggal yung tiles na yun. So yun, one tip my dudes para ma-check nyo yung pagkakamount ng tiles doon sa wall nyo. So, kung i-estimate ko yung overall price ng bahay ni Ma'am Vi, so tulad nga nung sabi ng construction manager niya is 1,300 square meters yung floor area. High-end tong bahay niya. And hindi lang high-end, very very high-end. It times natin by 55,000 pesos. Bam! 71.5 million pesos yung estimated cost ko dito. So, judging from dun sa 1 million peso worth na banyo, feeling ko ganito talaga yung presyo ng buong bahay na to, my dudes. Pero warning lang, my dudes, hindi accurate to. Pwedeng 30 million lang tong bahay na to. Pwedeng 100 million. So, ganun kalaki yung margin of error pag rough estimates lang, my dudes. So, take it with a grain of salt or whatever that saying is. Hindi ako familiar with that saying. Bakit ko ba ginamit? Para akong tanga. Anyway, kung gusto nyo mapanood yung videos ni Ma'am Vice, ilalagay ko yung link sa videos niya down in the description below. Mag-subscribe na kayo sa kanya and mag-subscribe na rin kayo sa akin, my dudes. Also, patuktok naman ng 5 peso coin yung notification bell ko kung ayaw nyong puntahan kayo ng germs na hindi allergic sa stainless steel. Also, my dudes, meron akong bagong content dun sa isa kong channel. So, i-upload ko yun kasabay nito. Yun, puntahan nyo yun, my dudes. Flying peace!